bayan matapos pong humagupit ang bagyong uwan sa Pilipinas, nakaranas ng epekto ang ilang lugar sa bansa kabilang na lungsod ng Santo Tomas sa Batangas. Dahil dito, marami sa mga residente ang nagtamo ng pinsala sa kanilang mga tahanan ari-arian. At upang bigyan po tayo ng update tungkol po sa naging epekto po ng bagyong uwan dyan po sa Santo Tomas, sa Batangas, ay makakapanayam po natin ang alkalde po ng Santo Tomas, Batangas, si Mayor Adja, Mayor Art June Marasigan. Magandang umaga po sa inyo, Diane at Audrey po ito. Morning! Magandang umaga sa inyo, Ma'am Diane and Sir Audrey at sa mga nanonood ngayon sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po. Good morning po. Magkapit-bahay lang kami ni Mayor Adjam kasi doon ako sa bandang Tanawan. Kapit-bahay na namin ng Santo Tomas, Batangas. Kamusta po ba? Magkatabi lang. Yes, Mayor, kamusta po ba ang naging epekto po dyan ng bagyong uwan sa Santo Tomas po, sa lungsod po ng Santo Tomas? In so far Santo Tomas is concerned, hindi naman ganoon naging kalaki ang epekto ni bagyong uwan. Although meron tayo mga ilang pinsalang tinamo ng ating mga kababayan, nasira ang kanilang bahay, na ilang bahay nasira, bubong, at sa ating mga farmers, may mga nasira din silang pananim, gaya na kanilang mga saging at mga gulay na tinanim, pero wala namang malalaking mga punong nabawal dito. Well, Mayor, how about doon sa mga infrastructure? At saka ano po yung mga agarang hakbang na gagawin ng inyo pong lokal na pamahalaan upang matulungan po yung mga pamilyang hanggang ngayon apektado pa rin po? Unang-una sa mga government infrastructure, wala naman tayong government infrastructure na malaki kundi mga schools natin. Isang school sa atin sa San Jose ang nagkaroon ng pinsala sa gymnasium, pero ito naman ay kagyat natin gagawa ng paraan. At yung mga bahay naman na nawalan ng bubong, ay ating ngayong nililikom ngayon. Kinoconsolidate natin lahat ng mga bahay na nawalan ng bubong at ito ay ating bibigyan ng mga bubong dahil tayo may mga nakareding supply ng yero. Ito just in case nga na may mga gantong panahon na binagyo tayo ng malakas, mabigyan agad natin ng yero itong mga bahay na nawalan ng bubong. Na sa ganon, mabilikan nila at matirahan ito ang kanilang mga bahay. Sa mga magkasaka naman, tayo po umikot din kahapon at inalam natin mga damages sa kanilang crops at buti na lang, ito yung naparegister nila before nila tinanim, kaya insured sila. At ito yung ating tutulungan din para maibalik nila at maitanim muli yung kanilang mga pananim at crops na nasira dahil sa bagyong uwan. So mainly really talaga agriculture sector yung naapektuhan. Pero sabi nga natin ng LG ang first responders. So tell us about the preparations na ginawa po ng lokal na pamahalaan po para po hindi nga ganun naging malaki yung epekto po sa isa pong lugar. Particular po dyan po sa lungsod ng Santo Tomas. What are the preparations that you did po, Mayor? Yes, Thursday, Friday, last week, before dumating si Uwan ng Saturday, nagpatawag lang tayo ng mga emergency and coordinated meetings, una sa ating mga responders, sa ating mga emergency operation centers, sa ating mga kapitan. At ating binigay yung mga kinakailangan nila, katulad ng 30 power. So last week, binigay natin sa kanila ito at nagamit naman nila sa clearing operations na nangyari. Pagkatapos nung bagyo ng gabi pa lang, madaling araw, umikot ako, tumulong tayo sa clearing operations ng mga kalsada, mga punong nakamarang sa daan, at meron tayo isang kaso ng landslide sa may San Luis at kinabukasan ay dineploy agad natin yung ating mga backhoe na sa ganun maging passable agad yung nakita natin ngayon. At sa mga barangay naman natin, binigyan natin sila agad ng mga pagkain nang sa ganun mapakain agad natin yung mga evacuees na pupunta sa barangay natin. Dineploy natin ating mobile kitchen sa isang malaking barangay natin, yung Barangay Santa Maria, nang sa ganon, hindi na kailangan i-deliver pa yung pagkain na kakainin ng ating mga evacuees. Doon natin niluluto yung pagkain mismo sa lugar, sa evacuation center kung saan sila daan doon. Okay, mayroon palang mobile kitchen sila, no, na halos yes, yun meron po tayo mobile kitchen. Sila na yung naghahatid. Doon na niluluto mismo sa isang evacuation center. Doon na halos yung pinakamarami lagi. Sa Santa Maria, ito yung lugar kung saan may pinakamaraming recorded na evacuees lagi. Umabot dyan ng more or less 400 na families ang ina-evacuate natin. Kaya minabuti natin na doon ilagay ang mobile kitchen. At sa ganun, hindi na kailangang mag-travel or dalhin pa doon yung nilulutong pagkain sa ating kitchen sa City Hall. Doon na mismo niluluto ng ating mga responders ang pagkain at mabilis na naibibigay sa ating mga evacuees na nasa evacuation centers. Okay, Mayor, nakalabas na po. 2 days nang wala dito si Uwan sa ating bansa. Pero meron pa po bang mga evacuees o mga pamilyang nasa mga evacuation center pa? Kamusta po sila? Sa ngayon, wala na tayong mga evacuees. Umuwi ang ating mga evacuees Sunday ng hapon. So, from Saturday, nag-preemptive evacuation na kaagad tayo ng Saturday ng tanghali. Wala pa si Uwan, wala pang epekto rito. Preemptive evacuation na tayo, kaya nagpapasalamat po tayo sa ating mga
Manalo Tomasino, nasa danger zones, na danger areas, dahil kusang loob na silang nag-evacuate. Wala na tayong forced evacuation ginawa dito tulad ng araw. So ngayon kusang loob na nag-evacuate ang ating mga evacuees at nanatili lamang sila ng more than 24 hours sa ating evacuation center. At pag uwi nila ng Saturday ng hapon, ay binigyan natin sila ng grocery packs. Sa ganon, di sila kapagtrabaho ng 2 araw, at least meron silang makain pag uwi nila sa kanilang bahay. Nagbigay sa ng mga dilata, bigas at mga noodles para po baon nila pag uwi nila. Maganda yung bigla susunod na agad, ano, pag sinabi ng authorities na Yes. lumikas ay lilikas, dapat ganun ang attitude. May nabanggit kayong landslide Dapat ganun kanina, tayo ngayon. no? Mayor Adam, yung isang landslide, saang area po ito at lahat naman po ng roads doon sa area ay passable na po? Passable naman siya, actually sa San Luis lang siya. Ito yung boundary ng Lipa and Santo Tomas. So talagang medyo malambot lagi yung lupa doon. Dahil private property siya. So nag-landslide ng bahagya. So natakluban yung halos mahigit kalahati ng daan. Kaya naging passable siya sa light vehicles nung gabi. Pero at the early morning ng Sunday, nag-deploy agad tayo ng ating backhoe at ngayon, very possible na naman. Wala nang problema sa lugar na yan. Yan yung boundary natin at Santo Tomas at Lipa. Okay, Mayor, tinitingnan ko yung mga larawan dyan. Ano? Nakita ko nga nagtumbahan yung mga puno. Naapektuhan po ba yung mga transmission lines? Nagkaroon po ba ng pagkawala ng supply ng kuryente sa mga panahon na yan? O meron pa rin bang mga lugar o barangay na wala pa rin supply ng kuryente? Sa kasagsagan ng bagyong uwan noong Saturday hanggang linggo ng umaga, meron tayong mga ilang barangays na nawala ng power. So ito naman ay nagpapasalamat tayo sa Meralco dahil kahit bagyo, tumutugon sila at tumagal lamang ng Sunday ng hapon, alas 3 ng hapon ng Sunday hanggang alas 4 I think, na fully restored na 100% ang supply ng kuryente sa buong Santo Tomas. Although meron tayo isang lugar na nabagsakan ng puno pero may kuryente naman siya ngayon, pero ginagawa din ng Meralco na sa ganon siguruhin maligtas at walang magiging makuryente or magiging damage pa sa tao lalo sa mga natakatira sa malapit doon at maayos yung linya ng kuryente. Nabanggit kay Mayor Adam kanina sa gym, tama ba sa isang school ito? And speaking about that, balik eskwela na po ba yung mga mag-aaral dyan po sa Santo Tomas? Balik eskwela sila ngayon. Actually, kahapon nagsagawa tayo ng paglilinis sa mga evacuation centers kasi ilang ang classrooms natin ang ginamit na evacuation center. Ngayon naman nagagamit na lahat ng classrooms ng ating pamahalang lungsod. Ang isang gym lang sa San Jose, yun lang medyo nawalan ng bubong pero hindi naman classroom yung nasira. Kaya papasalamat tayo dahil kahit bumagyo ng malakas, walang classrooms na damage. So tuloy po yung klase ng ating mga estudyante sa buong lungsod ng Santo Tomas. Alright, Mayor, yung area dyan na may mga maraming commercial establishments, hindi naman po binaha. Kasi may naalala ko before, meron din tayong bagyo nun, medyo binaha yung area na yun, yung may rotonda dyan sa may Santo Tomas. Tama. Actually, yung bagyong Christine, bumaha sa lugar na yon. Pero ngayon, papasalamat tayo, walang anumang baha nangyari sa lugar na ito at sa ibang areas ng Santo Tomas. Unang-una, dineploy din natin yung ating vacuum truck kasi may vacuum truck tayo at nilinis natin yung mga kanal kaagad sa mga lugar na medyo mababa dahil barado, may mga basura. So ginawa natin last week, dineploy agad natin yung ating vacuum truck na sa ganun, madiklag agad kung meron mang mga baradong kanal tayo. Kaya nagpapasalamat tayo itong bagyong uwan, hindi bumaha ngayon doon sa lugar na yon. Kaya sana sa mga kapwa ko Tomasino, panatilihan natin disiplina, huwag tayo magtapon ng basura kasi usually pag nagdeklag tayo, mga basura, house waste na nakikita natin. Kaya ito nagiging sanhi din kadalasan ng pagbaha sa mga lugar na mababa. Well, Mayor, bilang panghuli, kinukonsider niyo ba na naging matagumpay yung early preparation ng local government unit kaya naging minimal lang yung effect itong bagyong uwan sa inyong lugar? Yes, of course, oo. We consider that a very successful preemptive evacuation procedure. Kasi lalo na sa utos ng DILG, nung sa Friday, naglabas sila ng memorandum at tayo ay kagad tumugon dito. Kaya Saturday morning, umikot ang ating mga responders, ang ating mga kapitan, ang ating mga konsehal ng barangay at ating pinakiusapan na mag-evacuate na ang ating mga evacuees. At sila na may tumugon. So far, sabi ko nga, nung kasagsagan ng bagyo, siguro I think 2 pamilya lang yung nagpa-responde dahil nalipad yung bubong nila. Hindi nila inaasang mawala ito. Kaya ito yung 2 pamilya yung pinuntahan natin at ni-rescue nung kasagsagan ng bagyo. Pero generally, naging matagumpay po ang ating preemptive evacuation at siguro sa mga susunod, kung meron man, sana wala na mga katulad ng ganitong bagyong uwan at malalakas sa bagyo,
ay sana yung ating mga kababayan sa San Tomas, kusang loob na rin na mag-evacuate dahil wala naman kayong dapat ikatakot sa ating mga evacuation centers. Unang-una, pakakainin tayo dyan. May mga doktor tayo naikot para magbigay ng gamot, mag-check up sa ating mga seniors, sa ating mga bata. At higit sa lahat ay siguruhin ng kaligtasan nila. At pag-uwi nila, kung meron man silang masira sa kanilang bahay, mga bubong na nalipad, bibigyan po natin at higit sa lahat, pagbibigay tayo ng grocery box sa ganon, makapagsimula sila ng bago at siguruhin na hindi sila magugutom pag-uwi nila. Lalo tigit sa mga wage workers natin na nawalan ng trabaho at hindi makapagtrabaho kaagad dahil sa bagyo. Ayun. Well, maraming salamat po sa inyong panahon dito po sa Rise and Shine Pilipinas at gaya nga sabi ni Mayor Adjamro, sana wala nang ganitong mga malalakas na bagyo pa noon dumating sa ating bayan. Well, thank you po, Mayor Arjun Marasigan ng Santo Tomas. Maraming salamat, sa Ma'am Diane, Batangas. Sir Audrey. Maraming salamat po. Maraming At salamat din magandang po. umaga.